sabi ni Senador Ping Lacson, mga kabunyog, sabi ni Senador Ping Lacson, pagdating ni Saldico, syempre ikukulong yan sa Sandigan Bayan yan. Ano? Ang jurisdiction yan, Sandigan Bayan. Siguro ang sasabihin ng Sandigan Bayan, ikulong yan kasama ni Bong Revilla para walang special treatment. Pero, sabi ni Senador Ping Lacson, magpapatawag siya ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, iimbitahan niya si Saldico, at magpapaalam siya sa korte. Sa tingin naman natin, papayagan naman ng korte yan. Pinayagan niya si Romel Madriaga. Ito, papayagan din ito si Saldico. At sabi ni Senador Ping Lacson, kung pinayagan ng korte, halimbawa pag sinabi ni Saldico, totoo yan, tauhan ko nga yan si Gutesa. Totoo yan, tauhan ko nga yung mga 18 ex-Marines na yan. Totoo rin yung mga sinabi nila na nag-deliver sila. Ko ang nag-order sa kanila. Di maganda yan. Ipatawag na ngayon si Gutesa. Ipatawag na yun 18 ex-Marines. Bakit ipapatawag? Sabi ni Senador Ping Lacson, ay pag binanggit yan ni Saldico, na totoo nga yan, mga tauhan niya yan, ibig sabihin yan, matibay na ngayon yung testimonya ng 18 ex-Marines at saka ni Gutesa. Kaya, alam nyo, ang ganda ng paliwanag ni Senador Ping Lacson. Sabi niya, dito magkakaalaman na. Magkakaalaman ng buong katotohanan. Ipapatawag si Saldico, sabihin niya, totoo ba itong si Gutesa? Tao niya nga yan. Totoo ba itong ex-Marines? Tao niya nga yan. Totoo ba na nag-deliver sila ng mga pera? Okay, kung totoo, di ipapatawag. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, magkakasabay-sabay yan. Sabay-sabay na yan. Imbestigahan na si Saldico. Imbestigahan si Ping Lacson. Ay si Gutesa. Imbestigahan yung 18 ex-Marines. Ay doon, magkakaalaman na talaga ng buong katotohanan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, na kay Saldico talaga ang bola ngayon. Kung gusto niya na matapos na itong issue na to ng flood control, at maging maganda naman ang imahin niya, mababawi niya pa naman ang reputasyon niya. Dati siyang seminarista, matakot siya sa Diyos. Di ba? Kilala ko yan dito sa Bicol na alam ko yan dating seminarista. Bakit alam ko yan? Dati rin akong seminarista Dati rin akong seminarista. Alam ko na ang pamilya nila Saldico dyan, mga reliyoso yan sa pagdating sa Albay. Ang daming niyan, matulungin yan sa simbahan, lalo na yung kanyang mga magulang. Kaya pinalaki yan si Saldico na Katoliko. Kaya lang, siyempre, lumitaw yung pagkagahaman, pero sana magbago na siya ng isip. Mag-cooperate na siya. Wag siyang pasusulsul kila Defensor, wag siyang susunod sa advice ni Harry Roque. Pero sana, pag nagsalita siya, yung katotohanan talaga. Kaya lang, yung sinasabi niya naman na wala naman daw siyang kinuha kahit kunti. Paano ka naman maniniwala dyan? Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Saldico, maganda yung plano ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, ipapatawag niya yan sa Blue Ribbon, mag-i-schedule siya kaagad ng hearing yan. Gusto niya yan na kasi sabi ni Senador Ping Lacson, noon pa, gusto niya na raw yan na maimbitahan si Saldico. Para ito yung ito yung pinakamaraming nalalaman dyan sabihin niya na yung lahat ng nalalaman niya. At alam niyo ang magandang sinabi ni Senador Ping Lacson? Pag binanggit ni Saldico, si Bersamin, si Amina Pangandaman, under oath, binanggit niya. Ipapatawag din si Amina Pangandaman, ipapatawag din si Bersamin. Yan. Yan ang maganda. Kaya talaga ito mga kabunyog? Ito yung talagang lalabas na ang buong katotohanan. Kung magko-cooperate si Saldico, kung sasabihin niya ang buong katotohanan. Ang problema lang, may mga tao na ina-advisean si Saldico, wag umuwi, baka ipapatay ka, wala. Kung kaganyan. Di ba, mga kabunyog? Ang advice ni Harry Roque, gamitin mo ang lahat ng legal recourse, remedies. Mag-apply ka ng political asylum. Sabihin mo na ikaw ay ipapapatay pag umuwi sa Pilipinas. Wala. Yan ang problema. Yan ang problema sa mga DDS. Gusto daw nila ng pananagutan. Pagkatapos dito napapanagutin si Saldico, ituro niya yung lahat ng nalalaman niya. Wag daw.
Sabi ni Harry Roque, mag-apply ka ng political asylum. Ah, ano yan? Labanan mo ang deportation mo. Ayo, wala. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot. Ito na sana yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon. Ah? Kasi dito na naguguluhan ang mga DDS eh. Dito na sila naguguluhan. Gusto ba talaga nilang panagutin ang lahat ng sangkot? Oh. Ito nagsasabi na si Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, kakasuhan si Chis Escudero at si Martin Romualdez. Bakit? Sila ang may kinalalaman sa mga anomalya sa budget. Yung sindikato sa budget. O ngayon, sino ang mas nakakaalam ng mga sindikato sa budget? Ibig sabihin, kung gustong madiin si Martin at saka si Chis, itong si Saldico ang pinaka-evidence testigo diyan. 'Di ba? 'Di ba? Mga kabunyog, yan ang pinaka-testigo diyan. Kasi si Saldico wala nang ligtas yan. Wala nang ligtas yan, may kaso na sa Sandigan Bayan eh. Oh. Pag-uwi niya dito, hindi na yan dadaan sa mga investigasyon pa. Diretso na yan sa kulungan kasi may warrant of arrest na siya eh. Ang wala pang warrant of arrest, sila Martin Romualdez sa Chis Escudero. Wala yan. Wala pang kaso yan. Ang problema, walang matibay na ebidensya kay Martin Romualdez at kay Chis Escudero. Pero kung magko-cooperate si Saldico, total, makukulong na rin lang siya, sabihin niya ng lahat ng nalalaman niya. Yan yung mabigat diyan. Yan ang mabigat diyan. Ngayon, sangkot ba si Pangulong Marcos? Ay, mukhang iba naman si PBBM. Sabi ni PBBM, pauwiin na yan si Saldico. Mukhang hindi natatakot si PBBM kay Saldico eh. Mukhang hindi natatakot eh. Maganda yan. Kung ang presidente hindi takot kay Saldico, kasi siya pa nga yung nagbalita na nahuli na eh. Tapos ginagawa na daw ang lahat na ngayon na mapauwi dito. Kung takot si PBBM kay Saldico, ay hindi niya yan pauuwiin. Puprotektahan niya pa yan na wag makauwi ng Pilipinas, di ba? Pero dahil sinabi ni PBBM, ni Pangulong Marcos, umuwi daw, pauwiin yan, gawin ang lahat. Ibig sabihin, pag binanggit siya si Pangulong Marcos, handa niyang hindi siya sangkot. Yan yung anyway mga kabunyog, ito yung maganda. Ito yung maganda, magkakaalaman na talaga. Pero ang pinaka-importante dito, mapauwi muna si Saldico. Mapauwi muna si Saldico. Kaya para mapauwi si Saldico, huwag niyang susundin ang advice at sa kanila Harry Roque na huwag umuwi. Yun ang problema. Kasi itong mga DDS, Saldico, delikado ka. Sabi ni Mike Defensor, papatayin daw si Saldico, kailangan protektahan daw. Ang advice naman ni Harry Roque, huwag kang umuwi. Delikado ka. Ay, wala na. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.